Tuluyan ang idinitalya ni Coach Jojo Lastimosa ang mga rason kung paano tinanggihan ni Troy Rosario ang alok ng TNT Tropang Giga na minamanduhan ni Coach Chot Reyes. Idinitalya din niya na nasaktan umano si Troy sa ginawang trade ng koponan sa Blackwater kasama ang pag-amin na matagal na umano itong pan ng Barangay Ginebra. At si Coach Tim Cone, inilantad naman ang dahilan bakit tumatagal ang naturalization process kay Benny Boatwright. Dahilan para hindi ito makasama sa hanay ng Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang panayam kay Coach Jojo Lastimosa, inamin ito na nagpadala ng mahabang mensahe si Troy Rosario sa pamunuan ng TNT, kalakip ang pasasalamat at pagtangging pumirma muli sa dati niyang koponan. Bukod dyan, laman din umano ang tila hinaing ni Troy nang minsang itrade siya ng TNT sa Blackwater. Narito ang report. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Sabi niya, nung itrade namin siya, hindi maganda kanyang sitwasyon kasi nga may problema siya sa kanyang anak. Labis siyang nasaktan. Hindi namin kayang kontrolin kung anong nararamdaman namin dito pero naiintindihan namin yung sitwasyon. At kung yun ang rason bakit ayaw niya nang bumalik sa amin dahil nasaktan namin siya, decision niya na yun. Hindi nung revelation ni Coach Jolas, no? Parang serye talaga. Anyway, normal naman na maramdaman yun ni Troy Rosario kasi nga na-trade siya sa Blackwater nang parang hindi niya inaasahan. Wala siya sa magandang sitwasyon nung time na yun. So hinala niya siguro hindi siya maaalis sa TNT nung time na yun. Pero the rest is history na nga, di ba? Nawala siya sa team, napunta siya sa Blackwater. Luckily, naging maganda yung lugar niya sa team. Naipakita niya talaga na nagkamali yung pamunuan ng TNT nang itrade siya nito. At ngayon, kinukulit ulit siya para bumalik doon. Medyo mabigat yun para sa isang team na inilaglag ka sa mga oras na kailangan mo sila. Pero in fairness sa TNT, hindi sila nagdalawang isip na magbaka sakali ulit para makuha si Troy Rosario. Unfortunately, iba na yung gusto ni Troy Rosario sa ngayon. Sa panig ng TNT, base na rin kay Coach Jolas, naiintindihan naman nila yung sitwasyon kung tinanggihan sila. Alam nila nasaktan si Troy. So parang given naman na talaga yun na hindi na sila yung priority sa ngayon. Hindi na silang may lugar sa magiging desisyon ni Troy Rosario. And to make the story short, naibalita na Snow Badwa na nakatakda ng pumirma si Troy dito sa Barangay Ginebra. Sa patuloy na pahayag ni Coach Jolas tungkol kay Troy Rosario, ay tuluyan ang lumabas ang plano nitong mag-entertain pa ng mga alok mula sa iba't ibang ball club. Pero kapansin-pansin ang pagbanggit nito sa paboritong koponan na Barangay Ginebra. Narito ang pasabog ni Coach Jolas. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Tinanggihan niya talaga. Nagpadala siya ng mahabang mensahe kay Boss Ricky Vargas. Nagpapasalamat sa alok at sa mga tao na nasa poder siya ng TNT. Pero sabi niya, hindi pa rin niya pipirmahan yung alok namin at titingnan niya yung ibang mga alok mula sa ibang team. Ang sabi niya, matagal na siyang fan ng Ginebra at hindi mo masisisi yung mama. So tingin naman natin, very professional yung message na pinadala ni Troy and at the same time, very professional din naman siguro yung naging pagtanggap ng grupo ng TNT, lalo na si Mr. Ricky Vargas. At lumalabas na nagpahiwatig pala talaga si Troy na posible siyang kumasa sa Barangay Ginebra na ayon na rin kay Snow Badwa, nakatakda na siyang pumirma doon. Pero dito mo talaga mararamdaman yung dala-dala ni Troy mula nung matrade siya sa Blackwater. Kung tutuusin kasi, dapat priority niya yung TNT, di ba? Pero dahil na rin siguro sa ilang rason kasama na yung mga binanggit ni Coach Jolas, wala na talagang puwang ang dalawang panig. Parang hindi na po pwede magsama ulit. Kahit maganda siguro yung offer ng TNT, sa palagay natin, nakamove na si Troy. At para sa kanya, panahon na para maghanap siya ng bagong bahay na sa tingin niya, magiging produktibo siya and vice versa, di ba? Kung tuluyan ang tinapos ni Troy Rosario ang paghahangad ng TNT Tropang Giga na maibalik siya sa koponan, inilahad naman ni Coach Tim Cone sa media ang dahilan bakit tumatagal ang naturalization process kay Benny Boatwright. Ayon pa rin sa kanya, hindi pwedeng maglaro si Boatwright hanggang Disyembre, kasabay ng pag-amin na kandidatong maipasok ito sa susunod na window. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Bottom line, naantala ang kanyang mga papeles dahil sa mga issue na nangyayari sa gobyerno. Kaya naitsapwera muna. Si Benny hindi pa rin makapaglalaro yan hanggang Disyembre. Nanggaling kasi siya sa injury Kandidato talaga siya sa susunod na window. Sisilipin natin yan at titingnan natin kung ano yung mangyayari. Yun na nga yung problema sa papeles ni Boatwright. Parang naipit siya dito sa mga isyong kinakalkal ngayon ng Senado at ng Kongreso. Kaya ang resulta,
hindi maisaayos ang kanyang proseso. Tapos si dating Senador Angara na nag-sponsor ng bill para sa kanyang naturalization, nasa DepEd na siya ngayon. Ibig sabihin, medyo hindi talaga uusad. Bunga niyan, yung pag-asa ng fans na makita siya sa susunod na window sa February 2025, medyo malabo pa siya ngayon, ha. Ang isa pang problema dyan siguro, galing pa rin siya sa injury. Kaya parang hindi talaga pwede na makasama sa hanay ng Gilas. Bukod sa hindi pa rin umuusad ang naturalization process sa kanya para maging isang ganap na Pilipino na required ng FIBA. Actually, maswerte pa rin ang Gilas kung tutusin, di ba? Andito pa naman si Brownlee at si Kwame. Dalawa pa sila dyan. Kaya in case na wala talagang mangyari kay Boatwright, okay pa rin kay Coach Tim Cone at sa pamunuan ng pambansang kupunan. Pero syempre, mas maganda talaga kung matatapos na ang proseso kay Boatwright para wala ng hassle sakaling may problema sa kalusugan ni Brownlee at Kwame. So guys, maraming salamat.